Papollow up ko lang po yung tanong ni Senador Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo aming- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anticlimactic na po ako pagka ganito. Maayong hapon, Palangga. Maayong hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina. Nine hapon, sir. Ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, Madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na Fund Utilization Report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma
na binigay sa'yo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi Biniver- naman na-verify. Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pinaniwalaan mo, madam. Kaysa lang po ang akong girilisan og kwarta, Your Honor. So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor. Pero palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talagang pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mong mahadlock, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Oo. Okay. I have no Kay further confidential questions. in nature man to, Your Honor. Salamat kayo palangga. Thank you. Salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts? Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipt, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor. Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts? May deadline po, Your Honor, kung kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor. Nag-demand ba kayo? Kanino manggagaling yung acknowledgement receipts? Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts? Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. So siya gumawa rin? Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Hindi Honor. kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts? Yun po ang gibigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor. Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay mo na sa akin dahil may deadline tayo? Wala pa po, di pa po niya nakolekta lahat, Your Honor. Pero may ina-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor. Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung iyong pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation? Your Honor, pag pa-receive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor,
Tinanggap naman po ng COA, Your Honor. Hindi naman sa man nila tinanggap. binalik Ang sa amin, Your Honor. Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance sa joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na meron tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod. Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor. Ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina at alam ko may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo? Parang yung Diba meron kang kaso ngayon? or yung napailan po kami sa, pailan po ako sa Ombudsman, Correct. Your Honor. So nag-usap pa kayo ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds. Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor. Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap ba kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Di ba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso. Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado, Yun Your lang Honor. ang solusyon, bigyan ng abogado. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gagamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin. Yun po. Opo. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor. Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables. Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga na lang po, Your Honor, yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi Okay. siya po ang nag-implement, Your Honor. Oh, okay. Pero alam niyo ho, I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize ano po. Di ko po lahat na-memorize, Your Honor. Yung section 4.8, section 4.11. Alam niyo ba kung anong sinasabi po nito? Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor. Mayroon po ako pero ang sinasabi po doon sa section 4.8, 4.11, kokorikin lang po kita ano po. Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, section 4.8 hanggang section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po para sa inyong kaalaman, ano po ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan will fall under the MOOE or capital outlet. Next time, ma'am, para may idea na kayo. Kung sakasakali maging in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright? Retire na po ako niyan, Your Okay. Honor. So, but for your information, ma'am. Salamat po, Your Honor. Thank you po. Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot,
nakalagay dun sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama. Hindi ko. Can I have a copy? Would either the defense or the prosecution provide copies of? Can I assisting actually have counsel provide Ms. Gina with a copy of the, I believe the liquidation report should contain that information. With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan. Salamat po, sir. Salamat, Your Honor. Rewards, medicines. So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang Your- informer? Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor. Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi Hindi. ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot? Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si Security Officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor. Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo bilang accountable officer, ano ang sayo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt. Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica ng Security Officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor. So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil hindi mo, Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa Security Officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor. kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina, kanino nyo tinurn over yung 4 na bag? Ng 125 million. Nung una, yung last quarter. Nirelease ko po yun, Your Honor, sa Security Officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica. Saan nyo nirelease? Sa opisina na? Sa opisina na po doon sa aking extension office, Your Honor. Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag? Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor. So, sa loob ng extension office, sino ang nandun? Ako po, Your Honor, at din pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor. So, dalawa lang kayo sa loob ng opisina. Opo, Your Honor. At pagka nagda-turnover ka ng 70 o 80 million, dalawa lang kayo lagi sa 3 beses? Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Yes. Pero ibig sabihin, kayong dalawa lang ang maaring magsabi na talagang tinurn over mo sa kanya. Giturn over ko po sa kanya, Your Honor, kasi Walang meron- ibang kasama ron. Wala po, Your Honor. Okay, last wrap up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer? Meron po, Your Honor. So ganun din ang sistema, tina-turn over mo yung buong pondo sa security officer?
Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng Yes, sino object yung or security expenditure. officer na yon sa Davao? Dalawa po sila, Your Honor. Si Sir Benny De Leon at saka si At ganun din, nakalimot ko, one- Your one Honor, last sorry. question. Ganun din ang sistema. Kasi dito sa yung 3 tranches na totaling almost 500 million, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama? Ang alin, Oh. nawala ko, Your Honor. I'm sorry. Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that. Um, COA already said lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama? Sandali lang, Your Honor, ha? The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official receipt. Yes, okay. And therefore, sa liquidation report na final nila sa COA. yes, at ganun din sa Davao nung ikaw SDO. Wala po, Your Honor. Okay. Wala. No further Wala po. questions, Mr. President. Senator Judge Rafi Tulfo, and finally, after him, Senator Judge Ejercito. Thank you, ma'am. Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground, anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga Hindi ko po. masabi, Your Honor, kasi Example wala nga. po, Your Honor. Dili ako magsagot, ana, Your Honor, kay wala ko naka-experience, ana, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging senaryo sa Davao at saka sa OVP. Sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, wala sa Manila OVP, hindi. Tama? Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OCOA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka korap ni Sing Kunduling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa yung mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig man ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng yun ba'y na hindi na pwedeng magtanong. No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko natural yan,
ma'am eh. Sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun eh. Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil yun nga, dahil natural nga po sa dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Zerto. Finally, Senator Judge Risa. Salamat po muli, Mr. President. Una, Ms. Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. O, isa pa yan. 3 tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan doon sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel Lachica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am. Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel Lachica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel Lachica? Yes po ma'am. Okay. Naka-record po yun ang sa CDR po ma'am na nag-release pa ako kay Colonel Lachica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel Lachica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat ma'am. Oh, Ms. Gina. Salamat po, Mr. Just a few Presiding from the Officer. presiding officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel Lachica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo. Yun po yun pong instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir Lachica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel Lachica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya? Kay Asik Limer Ortonio po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi.
Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yun, yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125